Juliana's POV. Despite my pregnancy, I am still working. Pinapag-leave nga ako ni na Maxwell but I want to work kasi kaya ko pa naman. Mag-relieve lang ako kapag nasa 8 months ng tiyan ko. Saka hindi ako napapagod sa work ko kasi nakalalay si Alexa sa akin. 5 months ng tiyan ko at di na office attires ang sinusuot ko dahil di naman nakakasya sa akin ang mga damit ko. Binilhan ako ni Maxwell ng sandamukal na maxi dresses para daw may maisuot ako kapag aalis kami or kahit pamasok. Yung mga sleeveless ko naman na maxi dress pinapartneran ko ng cardigan para hindi ako lamigin. May iba na may mga manggas. May iba pa na long sleeves pero hindi naman uncomfortable yung sleeves noon. Yung mga flowy dresses lang naman. Nagugutom ako. Bigla akong sabi habang tahimik kami nagtatrabaho ni Alexa dito sa table namin na magkadikit na naman. Buntis, kakakain lang natin ng lunch ah. Alam ko nagugutom talaga ako. Paano kami magkakajowa ni Rose? Sa'yo ata kami tataba eh. Ano bang gusto mong kainin? Gusto ko ng kape. Namimiss ko ng magkape, sabi ko at gumuso. Buntis, mahal na mahal ko pang buhay ko. Baka sunod na dala mo sa akin sa puntod ko na dahil pinatay na ako ni Sir Maxwell kapag pinainom kita ng kape. Dami mo namang sinabi. Just stating the facts, girl. Papatayin talaga ako ni Sir Maxwell baka paglamayin niyo na ako ng maaga. Kalma self, bawal ka sa kape. Pagkapanganak mo at saka ka magkakape kahit gawin mo pang tubig. Nag-isip ako ng mga gusto namin kainin ni baby nang may biglang bright idea ang pumasok sa utak ko. Apple na may suka. Agad akong tumawag kay kuya. Siya lang kasi ang may alam kung nasa bahay ngayon kasi si Francine Christmas break na niya pero nandun siya sa bahay ng mga Monteverde. Hiniram nila siya at 1 week na siya doon. Na-enjoy naman niya kasi binilhan sila ni mommy ng aso kaya hindi na nangungulit ang mga mates sa tawagan pa kami. Problema mo? Si kuya. Busy ka? Not really. Pupunta akong shop. Bakit? Nagugutom ako eh. O tapos, ano namang kinalaman ko sa gutom mo? Gusto mo cupcakes? Dalan kita dyan? I want apple na may suka. Bumili kami ni Maxwell ng apple kahapon. Meron dyan sa ref. Ayoko istorbahin si Maxwell kasi nasa importanteng meeting siya eh. Sige, dalan kita dyan. Hintayin mo na lang. Ayun. Thank you kuya ha. You the best. Pinatay ko ang tawag at nagtrabaho habang hinihintay yung apple with suka na nirequest ko kay kuya. Napalingin kami ng tumunog ang elevator at literal. Nangunot ang noo ko sa nakita kong bumaba ng elevator. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Asar ko pang tanong. Buntis, kalma lang. Pagpapakalma ni Alexa sa akin. Nasa harapan lang naman namin si Jason at naka-business attire siya. I have an appointment with Mr. Monteverde. The CEO or the Vice? CEO. Talagang pinapunta ni Maxwell itong animal na ito dito? Makita mo lang talaga Monteverde, sa guest room ka matutulog. Isa ka ring animal ka. Maxwell is in an important meeting. Bulmari ka na lang after 10 years. Secretary should not be talking to guests like that, diba? Tsaka shouldn't you be calling him sir? Sasagot sana si Alexa nang may magsalita. Why the shit should my sister-in-law call my brother sir in our own company? Well, our secretaries are authorized to speak like that, lalo na sa mga walang kwentang bisita. And Juliana can do and say whatever she wants. Baka ikaw pang palayasin ng kapatid ko dito kapag nakita niya kung paano maitrato ang asawa niya. Nakapamulsang naglalakad papunta sa direksyon namin sa Evan habang sinasabi ang mga salitang iyon. Know your place here, asshole. I can call the guards to drag you out of here. Dinadungisan mo ang kumpanya namin sa pagtapak mo dito. Bakit pa ba siya nandito? Tsaka ang baho mo. Nakita ko mga mukha nila Alexa at Evan na gustong matawa sa sinabi ko. Matagal pa ba, Maxwell? Nasusuka ako sa amoy ng animal na to eh. Pag mamaktol ko. Lumayo-layo ka nga. Umaalingaso yung baho mo, gago. Sabi ni Evan sa kanya. Sinipa si Jason, tsaka lumabas si Maxwell. Napaupo siya sa sahig. What the shit is happening here? Masungit niyang tanong. Nagmamadali ako maglakad papunta sa kanya at yumakap sa kanya. Tsaka ang inudgod ang mukha ko sa dibdib niya. Tsaka inamoy ang pabango niyang nakaka-relax. Baho-baho niya? Nasusuka na naman ako. Bakit ba nandito ang animal na yan? Pagsusungit ko sa kanya kahit nakayakap naman ako sa kanya. Nababahuan nga si Juliana eh. Ayaw naman lumayo ng gago. Kaya ako na mismo ang naglayo sa kanya. Di ko naman akalain na ang lampa naman pala nito. Dinig kong sabi pa ni Evan, did he say or do something bad to you? Sinaktan ka ba niya? Tell me, baby. Are you and the baby okay? Okay lang kami. Ang baho-baho lang niya eh.
Bakit pa ba siya nandito? I also don't know. Sabi niya may appointment siya sa'yo. I don't remember him setting up an appointment with me. Tsaka, yung mga schedules ko, wala ang pangalan ng animal na yan doon. Tatawag ako sa reception kung paano nakalusot yan, sabi ko. Let's just deal with him para matapos na, okay? Ang baho nga niya, Maxwell. Pag mamaktol ko, pinadyak pa ang isang paa ko. Okay, chill. Do not stomp your feet, baka mapano si baby. Sabi niya habang hinahagod ang likod ko. Naglakad siya ng kaunti para makalapit sa gagong yon, habang nakayakap pa rin ako sa kanya at inaamoy ang pabango niya. Well, you see, my wife suddenly feels bad because of your perfume. Bumalik ka na lang sa sunod na walang pabango dahil hindi kita kakausapin hanggat nababahuan ng asawa ko sa pabango mo. If you don't leave, mapipilitan kaming magpatawad ng guards just to drag you out of here. I want you to out of this building before our daughter. As if on cue, tumunog ulit ang elevator at napalingon kami ng, Mommy, Daddy! Excited na tumatakbo si Francine papunta sa amin. Kasama niya ang yaya, dala-dala ang aso niya. Anong ginagawa niya rito? Mom called. Inihatid nila siya dito kasi may importante silang pupuntahan ni Dad. Mommy, are you okay? Nag-aalala siyang tumingin sa akin habang nakayakap na rin siya kay Maxwell. Dumako ang tingin niya kay Jason na nakatayo lang, di kalayuan sa amin. Friend mo po siya, tito? Ito? Walang gustong maging kaibigan to. Sino siya, Daddy? Ka-business partner mo po? Nope, he is here for a favor. Pinapaalis na namin kasi hindi gusto ni Mommy yung pabango niya. Go to Daddy's office muna, Princess. Sasama ko po si Cupcake or iiwan ko siya dito? You can bring Cupcake inside. Just watch the TV, okay? Opo. Mommy, are you sure you're okay? Yeah, okay lang si Mommy po. Sige anak, punta ka na sa office ni Daddy. Huwag kayong magkakalat ni Cupcake doon, ha? I will guide her inside po. Sabi ni Alex at sinamahan si Francine pumasok sa office ni Maxwell. Umalis ka ng gago ka bago pa pulis ang humila sa'yo palabas ng kumpanya namin. Siya, wag mong itutuloy please. Wala kang anak dito. Anak ko siya. Anak namin siya ni Maxwell. She is a Monteverde. At wala ka ni isang karapatang tawagin ang anak ko na anak mo. Dahil sa lahat ng tao, ikaw ang pinakawalang kwenta. Why my daughter did not know you? Wala kang karapatang makilala ng anak ko. So please leave and never come back. At galing mismo sa bibig ng anak ko na ayaw niyang makilala ang daddy niya dahil alam niya kung paano ko nahirapan dahil sa kagaguhan mo. Guards are on their way. Pagpahingahin mo muna si Juliana, ako nang bahala sa gagong to. Pumasok kami ni Maxwell sa opisina niya at nakita nanonood si Francine habang nakahiga sa sofa. Yakap si Cupcake, yung aso niya. Yes, Francine is legally a Monteverde now. Nalakad na lahat ng papeles niya para maging legal na anak din siya ni Maxwell, even in her birth certificate. Monteverde na ang apelido niya at pinadagdag si Maxwell as his dad. So legally speaking, si Maxwell ang ama niya sa birth certificate and all her papers, even passport. Monteverde na ang apelido niya. She's now Francine M. Monteverde. Who brought you here, Princess? Si Lola po at saka si Lolo kasi may pupuntahan daw sila pero susunduin din daw po nila ako. Behave ka ba doon? Baka naman nangulit ka masyado kina Lolo at Lola, ha? Hindi po, Mommy. Promise. Tapos nilulungan ko pa si Lola na magdilig ng halaman niya. Pag gusto ni Lola magluto ako yung assistant niya. Very good naman ang baby ko. Sabi ko at kinitian siya. Yung plano naming magpasko sa Paris hindi na matutuloy. Kasi nga buntis ako at pinagbawalang bumiyahe kasi sensitive ang pagbubuntis ko. Do you want to come with me to the mall? I will do an expense show today. Yes, please. Sabi ko at gumuso. Alright, ayusin ko lang ang gamit natin. Pretty princess, fix yourself. Pupunta tayo ng mall. Mag-i-inspect si Daddy sa mall. Yay! Inayos ni Maxwell ang gamit naming dalawa. Kinarga naman ng gaya niya yung aso ni Francine at umalis na kami. Maxwell's POV. I'm here in my meeting. After this, I will immediately go home sa mag-iina ko. Juliana already stopped working kasi kabuwanan na niya. Ayaw pa sana niyang tumigil hanggat di niya due date. Pakatigas ng ulo. Buti na lang tinulungan ako ng pamilya naming i-persuade siya. Alexa became Evan and its secretary. Dahil ayokong umanap na ibang sekretary at baka wala na akong pamilyang uwian kapag nag-hire ako ng bago. Bago siya mag-leave, umiyak pa siya kasi mag-hire daw ako ng panibago. Tas baka daw isang araw di na ako umuwi sa kanila, which will never happen. I am amazed at how my woman's minds work. Ang galing gumawa ng senaryo sa utak tapos sila lang din namang masasaktan. Tapos magagalit sa lalaki just because of what they thought might happen without even asking us. 'Di ba?
My phone started ringing habang nasa meeting ako. Excuse me? I said at sinagot ang tawag. Hello, Princess? Daddy's in a meeting. Daddy? Yes, Princess. Is there anything wrong? Papunta na po kami ng ospital. Mommy's in labor na daw po. Sinundo ako ni Tito. For a minute, biglang tumigil mag-function ang utak ko. What? Mommy's in labor? Opo, Daddy, punta ka na. Mommy needs you. On my way. Pinatay ko agad ang tawag at dali-daling tumayo. Cancel all my appointments. My wife's about to give birth. Sabi ko at nagbadaling umalis. Dali-dali akong sumakay na sasakyan ko pagkarating ko ng parking lot, pinarurot papunta sa ospital. Where's Juliana? Kumalma ka muna bago ka pumasok. Nandun ang tita Emily at mommy mo. Inaalalayan si Juliana. Kumalma ka muna bro. Sinabihan kami ni Juliana pakalmahin ka muna bago ka papasukin sa loob. Sabi ni Levi. Daddy! Hey princess, is mommy okay? Sabi ni mommy kanina masakit po. Daddy, mommy needs you po. Alright, I'll go to mommy. You stay with Lolo and Tito Levi, okay? Opo, Daddy. I'm calm. Sabi ko at pumasok na sa loob. Tinanggal ko ang coat ko at tie. Kinuha yon ni Francine sa akin. Hey baby, I greeted her habang naglalakad-lakad siya. Maiwan muna namin kayo Maxwell. Alalayan mo sa Juliana maglakad-lakad. Sabi ni tita kaya tumayo ako. I reached for her hand at inalayan siya magsimula ulit na maglakad-lakad. How are you feeling? Masakit sobra. Are you mad at me? Hindi, bakit naman ako magagalit sa'yo? Cause you're hurting because of me. This is nothing compared to the feeling we will feel kapag lumabas ng baby natin. Ginusto natin to pareho and I love you. I love our family. I love you the most and I love you, our family too, baby. I said and kissed the top of her head. I am wiping her sweat occasionally while she is walking. She will stop and wince because of the excruciating pain. But she will walk again calmly like she's not feeling a contraction. Are you sure you're okay? You can let out the pain, baby. Akong kinakabahan sa'yo eh. Umupo muna kami sa bed niya para na magpahinga. Hindi ako okay, babe. Masakit sobra. Pero lalong sasakit kung magsisisigaw ako dito. Imbes yung tiyan ko lang masakit, dadagdag pa yung lalamunan ko. Tsaka this is not my first pregnancy. Mas masaya lang ako kasi nandito ka sa tabi ko. Ang tatay ng anak ko. Of course, I will always be by your side. I said, after I give birth, let's do your request. Request? Gustong gusto mo tayong tumira sa bahay mo, di ba? Let's do that. Are you sure? I am sure. Tapos may isa pa akong request. Anything, baby. What is it? Alam ko nakakahiya at sa edad ko rin, pero gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko may pagmalaki ako ng mga anak ko. Kapag tatanungin sila ako anong trabaho ko gusto, sasabihin ng mga anak ko, flight attendant si mommy. Alright. I'm glad that you made up your mind. Isasuggest ko pa lang sana pagkapanganak mo but then let's get married first, okay? You just brought that up now. Bakit? Because I am preparing? That's the safest thing to say. Don't worry, I handle it all. Maybe 3 or 4 months from now, let's get married. Kaya pala lagi kang late umuwi. Iisipin ko sana nang bababae ka eh. Kaso lagi kang umuwi kasama si Kuya at Tito. I love you. Only you. I said and kissed her lips. I love you too, babe. When our doctor came in, she checked her dilation and told us that they will prepare the delivery room already. Nang ipasok siya sa delivery room, kabado ako nakaupo sa may waiting area, kasamang pamilya namin. Lahat kami hindi mapakali. Bakit kasi ang higpit ng ospital na ito at bawal lang ako sa loob? Daddy, Mommy and Callie will be fine, diba? Yes, princess, let's just wait and pray, okay? Nakayakap lang siya sa akin habang magkatabi kami nakaupo dito sa upuan sa waiting area. Juliana and I will be having another girl and her name will be Joanna Kalia M. Monteverde. We all looked at the door when we heard a loud baby cry. Kasunod ang paglabas ng doktor ni Juliana. Congratulations! Your wife and baby and safe. We will clean both of them and will transfer your wife into the private room. Para ako nabunutan na napakalaking tinig sa dibdib nang sabihin ng doktor iyon. Parang dun pa lang ako nakahinga ng maluwag. Nayakap ko na mahigpit si Francine dahil sa sobrang saya. They are safe now. Let's go to mommy's room? Yes, daddy. Pumunta kami sa room ni Julian at inayos namin yung mga beddings niya at yung ibang gamit para makapagpahinga siya ng maayos kapag dinala na siya dito. I helped the nurses na inipat si Juliana sa bed niya. Tumulong lang ako kasi ayoko namang magmarunong. Nabubuhati ng asawa ko. Baka lalo pang magkaroon ng komplikasyon.
Babalik na lang kami mamaya. Mag-prepare kami ng food ninyo at dilinisin ang kwarto ninyo. We'll visit Evan and Fia and we'll inform them na nanganak na si Juliana. Babalik kami dito bukas ng daddy mo. Thanks, Mom, Dad, Tita, Tito. Ikaw kulit, sasama ka sa amin pa uwi? Ayoko iwan si Mommy. May school ka bukas. Isabay niya na lang pagbalik niyo mamaya. I'll talk to her within. Sabi ko, o sige, tawagan niyo kami agad kung may kailangan kayo na pwede naming madala. Yes, Tita. Thank you so much. Umalis na sila at kami naman ni Francine nagbantay kay Juliana. Princess, you will go with them later, ha? Daddy, ayaw. Gusto ko bantayan si Mommy. I know, Princess, pero may school ka. Sige, ganito na lang. I will tell your driver, guards, and Yaya to bring you here after school. Would that be fine? Tapos susundin ka ni Tito Levi dito every night para makapasok ka sa school kinabukasan. Is it a deal? Promise? Opo, promise. Okay, deal. Sabi niya kaya napangiti ako. Princess, you know how much your daddy loves you, right? Opo. Hindi naman po ako nagsiselos kay Joanna eh. At saka baby natin si Joanna kaya syempre, mas aalagaan niya siya kaysa sa akin. Tsaka alagaan ko rin po siya. Tsaka ate na po ako eh, kaya ko na po sarili ko. Alam ko rin naman po na nandyan kayo ni Mommy kapag kailangan ko na po kayo. That's my girl. I love you. And thank you for being so understanding. I promise to give you equal amount of time, attention and especially love, okay? Alam ko po yon, Daddy. Alam ko rin po na love mo ako kasi binigay mo po yung apelido mo sa akin kahit hindi pa po kayo kasal ni Mommy para maging legal daddy kita. Sapat na po yun. Tsaka I love you too po, she said and hugged her. And kissed my cheeks. Our ate is such an amazing girl. You'll be the best ate in the whole world. And also, Mommy plans to go back to studying na rin. We will support her on her dream goal, right? Talaga po? Magiging flight attendant na si Mommy soon? Yes, and we'll be the proudest. Tapos sasakay tayo sa first ever flight ni Mommy to show her that we support her, okay? Opo. Alam na po ba ni Mommy yung wedding na pinaplan natin? Yeah, I told Mommy. Let's just wait for 3 to 4 months until Mommy recovers tapos we will get married na. Yay! Ang saya-saya ko po. She said happily and hugged me again. I can't help but to smile wildly in happiness too.